Okay, at kaugnay niya, nasa linya ngayon na princess ng ating telepono, si Governor Joey Salceda ng lalawigan ng Albay. Magandang hapon po sa inyo, Governor Salceda. Si Kirby po ito. Apo, sir, si Kirby po ito. Kasama ko po si Princess at si JC. Oo, Princess JC, yes. Apo. Sir, sa mga oras ito, kamusta na po ang sitwasyon po dyan sa inyo pong lalawigan? Kanina, lumabas na yung araw. Tapos, pinauwi ko na kanina 2:00 lahat. Opo. Sir, meron so, po wala namang casualty, walang damage, puro fallen trees. Basically yan, may konting sunog doon sa isang opisina ng DepEd, pero gawa po ng treating, hindi gawa ng disaster. Opo. Tapos, yun lang. Basically, kasi yung iba, nagsimula naman kami nung Martes pa eh. Opo. Na mag-evacuate eh, kasi yung malaki talaga yung nakita namin. Congress, so maaga din kami kasi kailangan namin ng oras upang mailikas lahat ng tao. Opo, Governor Salceda, maganda po ang naging preparation po ninyo bago po pumasok o dumaan itong bagyong Yolanda po sa inyong lalawigan. Ano po sa ngayon ang maibibigay niyo pong advice doon naman po sa ating mga kababayan na madaraanan pa ng bagyo? Sa ngayon, tingin ko talagang takbuhan mo. Ang ibig sabihin, huwag mo harapin. Takbuhan mo dapat. Hindi mo kaya yan eh. Opo. Hanggang ngayon, hanggang talaga tulala pa ako sa kung ano nangyari. Kasi paano ka magkakaroon ng halos, kung titingnan mo po yung mga datos niyan, mukhang wala ng law of physics. Governor, yes. Apo, Governor, kamusta naman po yung ating mga evacuation center na itinalaga po sa inyong lalawigan? Pinapalinisan ko na po. Opo. So, napalikas na sir lahat. So, lahat naman po sir ay nakakuha po nung kanilang mga, tinatawag po nating mga relief assistance po na galing po sa lokal na pamahalaan. Basta mag-off. Meron kasi kami ditong patakaran. Na pag ikaw ay sumunod sa probinsya, may 5 kilong bigas. Napakaswerte naman po. Anyway, sir, kamusta naman po yung mga daanan po at yung supply po ng kuryente dyan po sa inyong lalawigan? Yun ang maliit na problema ko ngayon. So, unti-unti naman yata ibalik. So, hopefully mamaya, bago po alas 6, baka may balik na hulahan. Apo, at bago po kayo... Wala kasi bumagsak na wala naman bumagsak na poste. Opo, sir. Opo, sir, at bago ko kayo bitawan, sir, sa linya ng telepono, sir, ano po ang inyong may iwang mahalagang mensahe po para po sa ating mga kababayan? Given ang bagyo, kung ano ang gawin mo, yun ang magde-determine kung ano mangyayari sa'yo. Ang ibig sabihin, kung pinagandaan mo, nag-evacuate ka, check yun. I mean, most of the time, mag-evacuate ka lang, wala na mamamatay. So, ang issue na lang, damage. Ang damage naman, kailangan i-address yan through economic strategy. Ang ibig sabihin, dapat yung developmental plan mo, ay talagang sinasalang-alang na yung mga bagong pangangailangan ng building code, kung saan mo ilalagay. Siyempre, dapat hindi mo ilalagay yung factory doon sa gitna ng isang highly vulnerable area. So, yun mga kailangan. Pero pagdating po sa casualty, evacuation lang, okay na. At saka siguro community preparation, yung wag umakyat ka sa bubong, magdala ka mala ng tubig. Kasi walang magdadala ng tubig sa'yo. O bago po mangyari, kailangan meron kang flashlight na may battery. Siguraduhin mo na may load ka. Siguraduhin mo na fully charged ang iyong cellphone. May mga bagay na wala namang misteryo sa zero casualty. Kasi sa loob po ng 19 taon, sa 17 years po, kahit kami napapaligiran ng mga disaster na pumapatay ng mga tao sa tabi naming mga probinsya, in 17 out of 19 years, ang Albay po ay zero casualty. So parang na namin po yan. It's part of our economic religion na merong positibong epekto sa aming pong buhay na mayroon zero casualty na bawat isa may karapatan na mabuhay kahit na ikaw mahirap,
dapat sa harap po ng peligro ng mga disaster, ay dapat may equal right ka na makapag-survive. Alright, maraming salamat, sir. Alam Thank ko you. po, napaka-busy niyo po at marami pa po kayong aasikisuhin sa inyong lalawigan. That was Governor Joey Salceda po ng lalawigan ng Albay. Salamat.